Hey mga brods, isa nga po, ito pong si Adrian Wong, ang isa sa mga nagtitrend ngayon dito po sa Converge FiberXers dahil na-expire na nga kanyang kontrato noong February 6 pa mga brods. Pero hindi ito nagpapakita sa Converge pati sa kanilang latest team building. So mga brods, paano ang nangyayari dito sa Converge FiberXers kung sino-sino na ang kanilang mga tinitrade? Tapos isa pa dito, ito pong si Adrian Wong na isa sa kanilang mga asset dito mga kabrods, which is ito nga naman ang isa sa kanilang mga shooters dito sa kumpuna na ito. Pero ano nangyayari mga brods? Ito na nga, nag-aawol na rin. Tapos yun nga, expire na ngayong kontrata na ito po ni Adrian Wong pero hindi pa rin siya nakikipag-negotiate sa Converge FiberXers. Or yun nga mga brods, malay natin, offeran pa siya ng Converge pero hindi na siya pumupunta doon. So isa lang ang ibig sabihin niyan mga brods, ayaw na ni Adrian Wong dito po sa Converge FiberXers kung ganito man ang kanyang nagiging attitude. Dahil kung sino naman yung player na kapag ito ay na-expire ng kontrata, di ba? Pupunta agad yan sa iyong kupunan. Tapos syempre magre-request yan ng panibagong offer or contract dito sa kanyang kupunan. Pero ito pong si Adrian Wong, hindi siya pang nire-reach out ng Converge na ano ang nangyayari na sa kanya. So isa lang talagang ibig sabihin niyan mga brods, ito pong si Adrian Wong baka nga ito ay nagde-demand na ng trade. So alam naman natin expire ng kanyang contract dito sa Converge FiberXers. Pero ito ay pwede pa rin ma-i-trade ng Converge. Kumbaga, sign and trade, ito pong si Adrian Wong. Alam naman natin, isa ito sa magaling din na player dito po sa Converge FiberXers at unang nakilala ito sa Magnolia Chicken Templados Hotshots mga kabrods. Ito pong si Adrian Wong. So alam naman natin na pwede itong kunin ng ibang kupunan dahil wala na nga itong contract dito sa Converge FiberXers tapos hindi pa siya sumisipot dito. So isa ang San Miguel Beermen mga brods ang gusto nga kumuha din dito po kay Adrian Wong. Dahil ito nga pong SMB ay balak nga rin nilang i-trade yung isa sa mga point guards din nila. Tapos pwede nilang ipalit ito pong si Adrian Wong from Converge FiberXers. Di ko nga alam bakit i-trade dito ng Magnolia. Isa rin ito sa kanilang asset na shooter. Tapos na i-trade din sa Converge FiberXers. So syempre from Magnolia team na maganda ang kanyang salary at bonuses to Converge FiberXers na ewan ko lahat ng superstars dito umaalis na talaga mga brods. Pero ito pong SMB ay syempre o-offeran nila ng maganda ito pong si Adrian Wong and malay natin baka dito na siya mapupunta. Alam din naman natin na ito pong si Wong ay shooter din. So isa ito sa pwedeng maging backup shooter ni na Chris Ross, ni na Marshall Lassiter, ni na Romeo, ni na CJ Perez. Pwede rin itong maging wingman dahil malaki-laki rin naman na ito pong si Wong. Nasa 6'3 or 6'4 rin ang height nito mga brods. Mahaba-haba rin ang wingspan nito. So maganda-ganda rin ito sa SMB kung ito ay makukuha talaga nila. Dahil sa Converge FiberXers, di ko nga alam ano na nangyayari dito sa independent team na bagong pasok lang sa PBA, bakit nagkakaganito na? So marami rin talaga tayong mga naririnig din na reports na ito pong Converge FiberXers ay isa nga ito sa mga ayaw ng lumakas na kupunan kaya ito ang nangyayari sa kanila mga brods. Yung mga players neto, mga asset players neto ay nagsisialisan na dahil siguro iniisip ng mga players nila na hindi naman din talaga sila lalakas kung ganito or pinapamigay nila yung mga magagaling ng Converge FiberXers. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito po bang si Adrian Wong ay deserve ba ito na mapunta ng SMB at dapat bang offeran ito ng maganda na SMB? Kaya komento mo lang opinion ba dito mga brods at isa-isa natin yan dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. May bali-balita nga dito po sa Barangay Ginebra San Miguel page. Ito po bang si Jeremiah Gray ay iti-trade na ba dito kay Bobby Ray Parks Jr. dahil ayon din sa reports din natin na yun nga tinutukoy din nila ito pong si Jeremiah Gray na ma-i-trade dito kay Bobby Ray Parks Jr. So medyo mapapaisip tayo dito mga bros dahil ito pang si Ray Parks ay kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League sa Nagoya Diamond Dolphins. Pero alam nyo ba na isa sa mga gusto rin kunin sana ni Coach Tim Cone ngayong FIBA Asia Cup Qualifiers versus Hong Kong ay ito pong si Bobby Ray Parks Jr. sa pool. So isa nga ito sa mga option niya dahil alam niya na ito pong si Parks ay talagang gustong-gusto rin niyang maging coach. Ito pong si Coach Tim Cone at yun nga kapag gustong-gusto mo yung coach syempre mga brods mas magiging komportable ka sa laro at mailalabas ni Parks ang kanyang potential dahil 'di ba dito kay Coach
Coach Chot Reyes, medyo ilang siya dahil MVP team ito pong si Coach Chot, and alam nyo naman yung issue ni Parks dati dyan. Pero pag dito na ay hawak na ito ng SMC Group, mas gugustuhin na dito ni Parks. Ang kaso nga lang, nagbawas na ito pong si Coach Tim Cone ng mga pool, kaya nga sakto-saktuhan lang dahil syempre aasa yung mga ibang players dahil kapag ito ay hindi napili at doon na kapag ikakat na or 12 players na lang ang maiiwan, so magtatampo yung iba. Kaya maganda rin ang ginawa dito po ni Coach Tim. Pero ito pong si Parks ay isa nga ito sa mga dapat kukunin din ni Coach Tim Cone. Yun nga, or baka kapalit din sana ito ni Chris Newsome sana if ever mang hindi available si Newsome, pero loyal din si Newsome kay Coach Tim. Kaya ito na, ito pong si Parks naman ang isa sa mga gusto rin po ni Coach Tim Cone, mga kabrods. Dahil syempre hindi pa na nga ito nakakapaglaro rin sa PBA. Gustong gusto na niya dito sa Barangay Nabla San Miguel. Kung tutusin nga, kung hindi ito inofera ng Japan B-League, kukunin din sana ito ng Ginebra. Tapos yung rights niya doon sa TNT Tropang Giga, kung saan yung time na hindi ito pinapabalik pa ng TNT at naban din si Parks dito sa PBA. Yung time na nagkakagulo-gulo na, ito pong TNT Management and Bobby Ray Parks Jr. team. Kaya nga ito pong si Parks naman ngayon ay gusto nga itong kunin na ng Ginebra, at pero iti-trade naman nila ito pong si Jeremiah Gray na injured ngayon, mga kabrods, doon sa TNT Tropang Giga dahil nandun nga yung rights pa rin ni Parks. So para sa akin, mga bros, kung ito pong TNT Tropang Giga, isa rin ito sa mga nagpapalakas na team, siguro nga hindi nila ititrade si Parks sa isang injured na player na Jeremiah Gray. So medyo malabo-labo nga kapag ganito yung mga reports din natin. Pero may possibility nga lang kung ito pong si Parks ay uuwi na dito sa PBA dahil sa as of now, maganda-ganda ang kanyang lagay doon sa Japan B-League at maganda-ganda rin naman talaga ang bigayan doon. Kaya happy na happy rin si Parks doon. Ganda ng kanyang attitude na, good attitude na, yung kanyang pakikisama sa mga players. Okay na rin din talaga. Kaya ito pong si Parks ay patuloy pa rin nag-i-improve ang laro dahil mataas talaga ang level ng competition doon sa Japan B-League compare mo dito sa PBA. Kaya diba, halos lahat ng B-League boys ang kinukuha kapag Gilas Pilipinas lineup na. Pero itong mga bros, ito pong si Parks, if ever man na may pagkakataon talaga na makuha ito ni na Coach Tim Cone, yun na, yung kapag babalik na siya dito sa PBA. At yun nga, syempre alam naman natin, madali na lang yan. Dahil si Parks gusto sa Ginebra. Ang Ginebra, if ever man, kung gustuhin din si Parks dahil malakas-lakas din na player ito, hindi rin basta-basta ang isang Bobby Ray Parks Jr. para ka rin may import sa iyong koponan. Pero yun nga, mga bros, mawawala nga lang ang isa sa mga asset or mga star player mo dyan para nga makuha rin ito po si Bobby Ray Parks Jr. Pero sa tingin nyo, mga bros, if ever man maging totoo ito, dapat bang ma-trade ng Ginebra? Ito pong si Jeremiah Gray para kay Bobby Ray Parks Jr. So, syempre, medyo pabor na pabor ito sa Ginebra. Kailangan nga lang mag-add ang Ginebra ng mga future picks nila sa first round. So, komento mo lang opinion mo dito, mga bros, sa Bobby Ray Parks Jr. Ginebra bound na ba? Salamat po sa panonood, mga bros. This is our related highlights. Yun lang. I'm out.